Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome muli dito sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layon at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo sa buong mundo para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At ang Espiritu Santo lang na siyang nananahan sa katawan ng bawat tao ay ang siyang nag-iisang amang espiritual at Diyos Ama na siyang nagsugo kay Jesus, na dapat lang kilalanin ng mga tao dito sa mundo na siyang kanilang amang espiritual, sapagkat bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo at maliwanag na sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa kanyang mga salita na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang Espiritu Santo lang ang Diyos na amang espiritual na dapat nating kilalanin sa ating puso, isipan at kaluluwa. At sa araw na to, ang topic ko ay Bongbong Marcos. Zombie at protektor ng droga. Sinabi ni Jesus na suriin niyo ang bawat espiritu kung nasa panig ito ng Diyos. Sapagkat maraming mga bulaang propeta ang naririto na sa sanlibutan. Una sa lahat, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na walang idinulot na kabutihan ng relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa. Sapagkat dahil kay Ferdinand Magellan, na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko, ang ating bansa na dating malaya at mapayapa, na ang totoong pangalan ay Maharlika, ay sinakop ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko. At sa paglipas ng panahon, ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman at kahirapan dahil yung mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko na nanakop sa ating bansa, maging ang mga Amerikano na sila ring nanakop sa ating bansa ang silang naghari-harian. At feeling ng mga demonyong to, sila yung mga Diyos dito sa mundo na dapat nating sundin. At si Bongbong Marcos, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung kaluluwa niya ay zombie na, gawa ng mas pumanig siya sa masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Gusto kong ibahagi rin sa inyo ang katotohanan na si dating late President Ferdinand Marcos, hindi yan nagpapadikta sa mga Roman Catholic leaders maging sa mga Amerikano. At yang si Fidel Valdez Ramos at Juan Ponce Enrile, na dating kasamahan sa Rolex 12 members na binuo ni dating late President Ferdinand Marcos, ang siyang naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos sa kanyang posisyon at patalsikin mismo sa sarili nating bayan, sa sarili nating bansa. Itong si Bongbong Marcos, honestly, ay isang inutil na anak, walang pagdispeto at pagmamahal sa kanyang ama. Dahil yung Judas na si Juan Ponce Enrile, na siyang naghudas sa kanyang ama, ang kanya pang inidulo na maging Chief Legal Counsel. At sa pamumuno ni Bongbong Marcos, wala siyang nagawang kabutihan sa mga mamamayan sa ating bansa. Lumaganap ang drogang muli, lumaganap ang mga krimen, mas pumanig itong demonyo na si Bongbong Marcos na yung babae na si Leila de Lima, na siya rin isang protektor ng droga, ay kanyang suportahan at tulungan na palayain sa bilangguan. At ngayon, itong mga dilawan, si Bongbong Marcos, ang mga Amerikano at Roman Catholic leaders ay pinagkakaisahan ang mga Duterte. Pero hindi naalalaman ng mga demonyo bilang na yung kanilang kataasan at kayabangan dahil ang katotohanan, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan ay ang siyang Alpha at Omega
na naririto na sa ating mundo na hindi nakikita ng mga tao. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay magpahayag ng katotohanan. Si Bongbong Marcos ay zombie, bangag, na protektor ng droga, na puppet ni Juan Ponce Enrile, ng mga Roman Catholic leaders, ng mga Amerikanong leaders, at maging ng mga dilawan. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Ang laban ko dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan. At tayong lahat ng mga tao ay binigyan lang ng pagkakataon ng Espiritu Santo na manatili ng pansamantala dito sa mundo. Ang buhay nating lahat dito sa mundo ay may simula at katapusan. Tayong mga tao ay traveler lang dito sa mundo. Walang sino mang tao ang nakahihigit sa sino man. Dahil bawat tao ay creation lang yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan, na may pag-aari ng buhay ng buong katauhan, ay ang siyang Diyos na umiiral dito sa sanlibutan, na nagbibigay ng buhay, ay ang siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, ay ang liwanag, buhay at katotohanan na siyang pinagmula ni Jesus. Ako bilang isang tao, hindi naman ako mabubuhay at iiral dito sa mundo na mag-isa kung hindi ako nilikha ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng aking ina. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, ang bumuo kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria. Ang katawan ng tao ay sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ng aking ama at ng aking ina ay parehas na templo ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ang nagbuklod sa aking mga magulang para mabuo ako sa sinapupunan ng aking ina. At ang misyon ko ay hulihin din ng bawat kaluluwa ng bawat tao na tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan, at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na dapat sambahin ng bawat tao dito sa buong mundo. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang mga pare, honestly, mga antikristo, mga bulaang propeta. Hindi kayo dapat pumunta sa mga pare para mag-confess ng inyong kasalanan. Dahil ang may pag-aari ng inyong buhay ay ang Espiritu Santo na nasa inyong katawan at hindi ang mga pare. Honestly, ang mga pare ay mga kampo ng kadiliman, mga bulaang propeta, mga antikristo, na nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, ang mga Roman Catholic leaders ang silang numero unong protector din ng mga kriminal. Sila yung bumubuo ng NPA, New People's Army. Sila yung nagsusuporta para kalabanin ng gobyerno. At gusto ng mga leaders na to na sila yung nakahihigit sa presidente. Si Bongbong kasi puppet siya ng mga Roman Catholic leaders, ng mga Amerikanong leaders at ng mga dilawan. Hindi siya kakalabanin ng mga demonyo dahil nasa panig siya ng demonyo. Pero si Tatay Digong, pilit ang kanyang pangalan na pinabababa at dinudungisan ng mga demonyo, ng Roman Catholic leaders, ng American leaders, ni Bongbong Marcos, ni Leila de Lima. Sinabi nga ni Jesus na ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Well, honestly, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay ang siyang Alpha at Omega, ay ang Ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus, ang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At pag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng tao, naturalmente, mamamatay ang tao at lilisan dito sa mundo. Pero yung kaluluwa natin, babalik yan sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Diyos ay maliligtas.
kundi yun lang nagsasagawa ng kautusan ng kanyang Ama na nasa langit. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, ay ang Ama ni Jesus na nasa langit. Honestly, si Jesus ay buhay dahil Espiritu siya at siya ay Diyos at kasama siya parati ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin ay naniniwala rin sa aking Ama na nagsugo sa akin. Ako at ang Ama ay lalagi sa Kanya. Well, ang katotohanan, ang katawan ko ay sagradong tahanan din ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus. Ang nagbigay ng buhay kay Jesus ay siya ring bumuhay kay Jesus. Sa ikatlong araw nung siya ay mamatay nung siya ipako sa krus. Sinabi ni Jesus na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin kundi sa Amang nasa akin. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo na winasak, pinarusahan at ipinapako at pinapatay sa krus ng saling lahi ni Abraham na silang mga pare na nagmula sa Israel. Kasi ang mga Hudyo ay mga saling lahi din ni Abraham sa parte ni Isaac na hindi naniniwala na si Jesus ay Mesiya ng Diyos at anak ng Diyos dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Honestly, gusto ko lang magpahayag sa inyo ng katotohanan na tayo ay narito na sa huling panahon. Ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan at para ipakilala kung sino yung mga tupa na nasa panig ng Diyos at kung sino yung mga ulupong na silang mga Judas at Ahas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, si Juan Ponce Enrile at Fidel Baldas Ramos ay mga Judas na nasa panig ng demonyong si Satanas, nasa panig ng mga bulaang propeta, nasa panig ng mga American leaders na nagpabagsak at nagpatalsik kay dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos ay matagal na ring lumisan dito sa mundo. At ipinahayag sa akin ng banal na spirito na yung katawan ni dating late President Ferdinand Marcos ay templo niya. Ang nagbibigay ng buhay kay dating late President Ferdinand Marcos ay ang banal na spirito na parating kasama ni dating late President Ferdinand Marcos. Si Juan Ponce Enrile, Fidel Baldas Ramos, maging si Cory Aquino, yung Cardinal Sin, na nagsama-sama ang American leaders at Roman Catholic leaders ay mga kampon kayong lahat ng kadiliman. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayong lahat at yung kaluluwa nyo babalik yun sa Espiritu Santo at huhukuman nyo ng Espiritu Santo. Maliwanag na sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, pinahayag sa akin ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama, na siyang nagbibigay ng kalakasan at katapangan para magpahayag ng katotohanan. Na sina Cory Aquino, Fidel Baldas Ramos, Cardinal Sin, 10 ng mga demonyo na nasa panig ni na Fidel Baldas Ramos ng Roman Catholic leaders at ng American leaders, lahat sila ay nasa impyerno ang kanilang kaluluwa dahil hindi sila pinatawad ng Espiritu Santo. Ang mission ko ay gisingin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At dito sa aklat na to, ipinahayag ko ang katotohanan na si dating late President Ferdinand Marcos ay hindi magnanakaw, kundi yung mga Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa ating bansa. Gustong ibalik dati ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na silang nanakop sa ating bansa. Maging si Tatay Digong man, gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman na nakop sa ating bansa. We are in the last days and many people are not aware that the owner and the holder of their life is the Holy Spirit. At yung mga pare, hindi iyan ang may pag-aari ng inyong katawan at kaluluwa.
na siyang amang espiritual ng inyong kaluluwa, kundi tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan ng tao. Ang mga pare, honestly, ay mga bulaang propeta, mga kampo ng kadiliman, mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo, na hinihikayat nila ang mga tao na sila yung idoluhin na Father, na amang espiritual, at hinihikayat nila na ang mga tao ay sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na may pag-aari ng buhay ng tao, ang Alpha at Omega, ay narito sa ating mundo. Siya ang umiiral na nagbibigay ng buhay sa tao. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa tao, mamamatay ang tao. At dahil sa kasalanan na ginawa ng tao laban sa Espiritu Santo, dahil mas pinili niyang ibigin ang mga bulaang propeta dito sa mundo, ang mga material na bagay dito sa mundo, ang pera, ang kanyang kaluluwa ay hindi maliligtas dahil hindi siya patatawarin ng Espiritu Santo. Kaya si Bongbong Marcos, sinasabi ko sa iyo, ikaw na yung pinakahuling presidente na demonyo na magmamataas at magmamayabang sa Espiritu Santo. At yung mga iniidolo mo na nakapaligid sa iyo na silang mga kampo ng kadiliman, kahit pa yung mga Roman Catholic leaders, yung mga Amerikano, yung mga Dilawan, magsama-sama kayong lahat ng mga ulupong. Hindi nyo kayang talunin ang Espiritu Santo na siyang Diyos ng katarungan at Diyos ng katotohanan. Mga sinungaling kayong lahat na nasa panig ng demonyong si Satanas. Si Leila de Lima, na isang puta na Makati ang ari, na servant din, public servant sa ating bansa, ay protector din ng droga. Kumabit yan sa kanyang driver at yung sinasabi niyang Junel. Honestly, si Leila de Lima ay hindi nyo dapat suportahan. Hindi nyo din dapat suportahan si Leni Robredo dahil ang mga iyan ay ang mga kampo ng kadiliman na silang protector ng droga. Si Tatay Digong lang ang nag-iisang tao na namumuno para sugpuin ang droga. At si Tatay Digong, ang pangalan niya ang nasasaad dito na siyang isang ipinahayag ko na spiritual warrior. We are in the last days. Kayong mga Dilawan, Bongbong Marcos, etong year 2024, eto na yung taon na nagrarambol na yung mga demonyo at yung mga anghel ng Diyos. At bilang isang tinawag ng banal na spirito, isang spiritual warrior, na anghel ng Espiritu Santo, ang mission ko ay hubaran ang pagkatao ng mga demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo at yasakin ang inyong kaluluwa. Dahil yung kaluluwa nyo nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang kaluluwa nyo ay wala sa Espiritu Santo, kundi nasa panig ni Satanas na siyang sinungaling at Diyos ng mga sinungaling at kampo ng kadiliman. This is the gospel of the Lord. Honor God with your body. Honor the Holy Spirit with your body as your God and Father, so that your sin will be forgiven and the Holy Spirit will recognize you as His offspring. My mission is to catch the soul of every humankind to repent, honor, praise, worship, and glorify only with your body as your God and Father. The Pope of the Roman Catholic is Antichrist, and they cannot save your soul to be free from hell, but instead, he is the one who will lead you to blaspheme against the Holy Spirit and idolize himself, your Holy Father, so that your soul will be in hell with him. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life.
No one can come to the Father except through Jesus Christ. And if you did not repent, you did not seek for pardon of the Holy Spirit, you did not honor the Holy Spirit, your Holy Father, your soul will not enter in heaven, but be condemned in hell. Repent, get it right with the Holy Spirit, while the Holy Spirit is still in your body. The moment the Holy Spirit takes the Spirit away in your body, you will perish, and as well, your soul will perish because of the sin that you have done to the Holy Spirit. Bear in mind, the unforgivable sin is when you blaspheme against the Holy Spirit. And Jesus Christ said, not all people calling me Lord, Lord will be saved. Jesus Christ is the Messiah and the only begotten Son of the Holy Spirit. Thank you for your listening. Until next time. Bye.